Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para pong magkomento sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Sinagot na po ni Garbage In, Garbage Out, tinatawag po ng Vice President. Ang pinalabas pong mali-malitang pera po na yun daw po ang ibinigay o diniliver kay Marcos Jr. mga tamay, kay BBM. At pinasinungalingan po ito ni Auntie Claire, o Auntie Claire mga katambay. Ito po ang kanyang sinasabing napakasinungaling o pawang hindi katotohanan ang mga pinapahayag ni Saldico, mga kababayan. Pakinggan po natin ang kanya pong tinuran at mga katwiran, mga kababayan. Ito na po si Garbage In, Garbage Out ayon sa Vice President. Ayon sa Pangulo, he won't dignify Saldico's allegations. Ang mga binitawan ni Saldico ay isang kasinungalingan, propaganda. Mas lumalaki ang kasalanan ni Saldico sa bayan. Napakaliwanag ng mga pag-amin niya. Umamin si Saldico sa ginawa niyang mga insertions para sa budget 2025. Hindi na niya maitatanggi na siya ang taksil sa bayan na naglalagay ng mga insertions para nakawin lamang? At ang mga insertions na ito na nagpabago sa National Expenditure Program o NEP 2025 ang siyang ikinagalit ng Pangulo. At nagsabi pa siya na hindi niya makilala ang NEP 2025 na gawa ng ehekutibo na pinasa noon sa Kongreso. Kaya nag-veto ang Pangulo ng line items sa 2025 budget ng halagang 194 billion pesos. Kaya't ang sinasabing pag-insert ng 100 billion pesos ay taliwas sa sinasabi ni Saldico. Bakit mag-uutos si Secretary Mina ng DBM na mag-insert na 100 billion pesos na proyekto kung tatanggalin at i-veto ang mga proyektong ito? Mas malaki pa ang pinatanggal ng Pangulo na halagang 194 billion pesos kaysa sinasabing pinapa-insert na 100 billion pesos. Sa pinakita niya mga maleta ay mas lalong nalubog sa kumunoy ng kasinungalingan si Saldico. Pansinin ang mga pinost na pictures. May petsa January 2024, May 2024, June 2024, August 2024, at October 2024. Samantalang ang binabanggit ni Saldico ng mga insertions ay para sa budget 2025 dahil nag-usap daw sila ni Secretary Mina noong 2024 noong mag-umpisa ang BICAM process. Pero nag-open ang BICAM noong November 2024. November 2024. Kaya paano ma-deliver di umano ng kanyang mga tao ang mga maleta noong January, May, June, August at October 2024 kung di pa man nagsisimula ang BICAM conference para sa budget 2025? Saan niya kinuha ang pera noong mga buwan ng taong 2024 kung sa budget 2025 manggagaling ang di umano mga deliveries? At mga maleta lamang ang pinakitang ito. Nasaan yung mga sinasabi niyang pera? Paano seryosohin si Saldico sa panawagan niya na paimbestigahan ang mga pangalang nabanggit niya? Kung ngayon pa lang sa video niya ay kitang-kita na ang mga gawa-gawang kwento. Sa ating pagsusuri, dapat lamang maimbestigahan si Saldico para malaman nating lahat kung saan nanggagaling ang kanyang kasinungalingan. Sa sinabi niyang wala siyang kinupit na halaga, kahit na nasa kamay niya ang pag-i-insert ng mga proyekto sa budget 2025, patunayan niya ito, lalo pat nagsusumigaw ang mga yaman niya. Mga kabayan, nakita niyo po yun? Hindi po ba tanga lang at nagpapakabobo lang dahil sa sinasabing pakinabang, mga kabayan, dahil sa napakalaking pakinabang po ng Garbage In, Garbage Out ngayon? Mga kabayan, ginagawa pong tangat bobo ang mga Pilipino. Hindi naman po gago ang mga Pilipino, tangat bobo, nakatulad po ni Auntie Claire, mga kababayan. Yung pinakita ni Saldico na January, May, June, August, October 2024. Ano po yon? Ano po logic nun? Ibig sabihin nun, yung pinakita ni Saldico, hindi lang po 2025
tumira ng omisyon ang presidente. Meron pa siyang 2024. Baka nga meron pang 2023. Kailan po ba naging presidente ang Pangulo niya? Kailan po ba nagpresidente ang Marcos Jr., ang BBM? Kailan po? Di po ba? Kalagitnaan po. Halos kalagitnaan na po ng 2022. Hindi po ba? Kailan po nag-umpisa na totally ay sila po ay nag-budget? 2023, 2024, 2025. At ngayon, papasok na taon sa susunod na taon, 2026. Ibig sabihin po noon, Attorney Claire, nag-budget na po ang amo nyo, ilang beses na po siyang pumipirma ng national budget. 2023, 2024, 2025, at kung sakali man 2026. Wala po bang korupsyon na mali-maletang pera ng 2024, 2023, at 2025, Anti-Claire? Ganun po ba? Yung sinabi ni Saldico na 100 billion na insertion, 2025 pa lang yon yung sinabi niya. Hindi pa niya sinasabi ang mga insertion at mga extraordinary na kinikita at komisyon ng Pangulo ng 2024. Wala pa siya ron. 2025. At yung ipinakita niyang mali-maleta, 2024 yon. Hindi po ba? Huwag kang mag-alala, Anti-Claire. Garbage in, garbage out. Intayin mo. May mga part-part yan. Diba? Part 1, Part 2, Part 3. Intayin mo. At lalabas yung request mo. Pagbibigyan ka ni Saldico, ipapakita rin sa iyo ang petsa. Di ba? Ang date. Di ba? Ng 2025 delivery. Baka ipakita pa rin sa iyo ni Saldico ang delivery ng mga maleta ng 2023. Hindi po ba, mga kabayan? At yung sinasabi pong binito ng Pangulo, mga tambay, hindi ba pwedeng sa iba naman gawin? Nagbito ka, pero hindi rin naman nawala. Bumalik din. Hindi po ba, mga kababayan? Magkakabukuhan lang naman talaga yan, mga kababayan. Lalabas po lahat ng katotohanan pag nawala na po sa kapangyarihan silang lahat. Mabubuksan na po lahat yan. Lahat po ng pinondo nila ay mabubuksan po lahat yan sa taong bayan. Lalong-lalo po pagka ang Vice President na po ang umupo sa Malacanang. 100%, Anti-Claire. Lahat ng sinasabi, pinasisinungalingan mo ngayon, ay lalabas naman lahat ng katotohanan yan pagka ang Vice President na ang nasa Malacanang. Pati yung sinasabi mo na maayos at malinis trumabaho ang DBM Secretary Pangandaman. Mabubunyag yan. Makakalkal yan. Pati yung sinasabi mo na pinsan, ang speaker, ang dating speaker, tambaluslos na tinatawag ng Vice President. At syempre po, pati ang ginawang trabaho ng DPWH sa pangunguna ni dating Secretary Bonoan. Hindi po ba? Makakalkal lahat yan. At makakalkal din pagka hindi na presidente ang amo mo, pati lahat ng congressman na nakinabang sa napakalalaking proyekto sa kanilang mga opisina inilagay ang pondo. Ganon din ang mga party list. Gaano kalalaki ang nahawak ang budget ng mga party list. Di po ba? At lahat ng mga extraordinary na pinagagawa nyo sa budget sa bansa. Hindi po ba? Mga nilagay nyo sa mga departamento na extraordinary, walang lusot yan.
Alam na alam ng Vice President yan at hindi lang si Saldico. Kasi pati si Saldico ay hindi po makakalusot yan. Kasama rin yan susuka. Isusuka rin ni Saldico ang mga ninakaw niya. Hindi po ba, mga kababayan? Hindi po exempted si Saldico. Gagaang lang po ang parusa niyan. Lalo-lalo po pag naging state witness yan, state witness. Gagaang lang ang parusa pero hindi siya exempted. Isusuka rin niya ang mga ninakaw niya sa taong bayan. Hindi po ba? At sana rin dahil ubod ka ng sinungaling umano, Auntie Claire, sana imbestigahan ka rin. Imbestigahan ka rin. Lalo-lalo na baka umano ay napakarami mo ring maleta na naipundar. Nagkaroon ka rin yata, hindi kaya, ng mali-maleta dahil matibay ka. Makapal na rin yata ang mukha mo. Ibang klase ka. Lahat gagawin mo para lang ipagtanggol ang iyong amo. Talagang nagpakaaso ka na yata, Auntie Claire umano. Hindi ba? Grabe. Alam naman po namin yon. Dahil yan kaya ka naman kinuha para dyan. Dahil kailangan nila ng katulad mo. Yung katulad mo ang kailangan nila. Dahil kailangan ng aso, nakakahol at mangangagat. Hindi po ba? Lalo-lalo na ang aso ang kukunin ay ulol umano. Hindi po ba? At sinungaling na aso ang kukunin. Hindi po ba? At hinahanap po pang buksan ni Saldico yung maleta. Huwag kang mag-alala. Baka naman si Saldico meron din bukas na maleta. Ang maleta ay puro pera din. Lahat ng request mo, Auntie Claire, ay matutupad dyan. Lalong-lalo na sa mga susunod na pasabog ni Saldico. At wag na wag kang uuwi, Saldico. Komento po ni Kamanong, wag na wag kang uuwi, Saldico ngayon. Pinauuwi ka na nila, hindi ba? Pati lahat ng mga congressman ngayon, nakaalyado mo dati, pinauuwi ka. Pati ang ombudsman, pinauuwi ka. Wag na wag kang uuwi ngayon, Saldico. Bakit? Baka magkaroon ng airport na Saldico International Airport. Delikado. Hindi po ba? Huwag ka munang uuwi, Saldico. Mahirap na. Baka magkaroon ng international, Saldico International Airport. Mabigat, hindi ba? Komento ko lang po yan, mga tambay. Mga kababayan, ibang klase po ngayon kasi si Saldico po ngayon ang pinaka-credible. Hindi po ba? Dahil kasama po siya sa Big 3. Igawin na po natin Big 4 dahil mayroong pambabae sa Malacanang. Hindi po ba? At mayroong pong gwardya doon ng aso. Pagka po, mga kabayan, nilagyan mo ng numero, itong grupo na ito, kung hindi kasama ang babae, Big 3. Umano. Pero pagka kasama ang babae, kasi isa rin po siya sa pinakamagaling na advisor yata ng Pangulo. Kaya po, Big 4 na po sila. Kailangan po may reyna. Pagka may hari, may reyna. Hindi po ba, Auntie Claire? Kaya dito pa mga tambay, ginagawa po tayong tanga at talagang pinasisinungalingan. Ang sinasabi, pinipilit na pagbito, mga bayan, lalabas naman po lahat yan. Lalong-lalo po, pag nabuksan na po ang mga libro niyan. May mga libro po yan. Yung numero po, yung budget, mga bayan, ay trillion-trillion po yan. Hindi bababa sa 6 trillion ang binabudget nila. Napakadali po yan silipin. Lalong-lalo po, pag hindi na po Pangulo ang amo niya. Napakadali pong silipin yan, mga kabayan. Kung saan-saan po napunta ang kanilang mga insertion. Totoo ba na naglagay sila ng napakalalaking insertion, gada budgeting? Lalabas naman po ang katotohanan yan.
kung saan po nila isinisingit ang mga pondo na trilyon-trilyon na binabudget po natin taon-taon sa ating bansa. Huwag kang mag-alala, Auntie Claire. Pagka nagkatotoo ang sigaw ng taong bayan, bukas, Auntie Claire, bukas sa makalawa o sa mga susunod na araw, malalaman mo na, Auntie Claire, ang sagot. Ang mga gusto mong sagot sa iyong mga tanong. Ang mga tanong mo ay matutuldo ka na, Auntie Claire. Hindi ba? Tingnan mo ang galit ng taong bayan ngayon. At kung sasabihin mo na kung sino ang dapat paniwalaan at sino ang sinungaling, kung lalagyan mo ng comparison si Saldico at ikaw, mas paniniwalaan ng taong bayan si Saldico kisa sa'yo, Auntie Claire. Si Saldico ay mas matagal nakasama ng Big Four umano kisa sa'yo. At sila ang magkakausap sa mga numero, pera ng taong bayan. Hindi ikaw. Taga-kahul ka lang umano. Taga-kahul ka lang. Kaya nga iniiwasan nila si Saldico. Kaya nga nila pinaalis yan. Ayaw pabalikin dahil utos ng boss ayon kay Saldico. Ang utos ng boss, ang utos ng hari ay hindi mababali ayon kay Saldico. Kaya nga ano po ang kanyang hiling sa kanyang mga tinuran, si Saldico, bago man lang siya ay baka masawi o itsugi ninyo o nila ay mahiyayag niya at ma-expose niya sa taong bayan lahat ng nalalaman niya at kung sino talaga ang mga buhaya, malalaking ulo ng isda at malalaking buhaya sa ating bansa, lalong-lalo na nung pumasok ang binagoong ng Pilipinas at ang 19th Congress. Yan po mga kabayan, ang tinuran po ni Auntie Claire. Talaga pong pinasisinungalingan niya, lalong-lalo po ang maleta, mga kabayan, dahil daw po hindi tugma ang petsa at ang year. 2024 daw po lahat ang ipinakitang maleta ni Saldico. Ang sagot, 2024 yan. Nagkaroon na ng isang damukal na maleta. Wala pa ang 2023 at 2025. Hindi ba, Auntie Claire? Intayin mo. Sasagutin at pagbibigyan ka ni Saldico. Hindi po ba mga kabayan? Yan po mga kabayan. Isang tulog na lang po mga tambay. Isang tulog na lang po mga kabayan. Bukas po, magkakaalaman na po ang galit at hinanakit ng taong bayan na dito po sa binagoong Pilipinas. Grabe po. Isang tao pa lang, pangulo pa lang, ay nagkakamal na. 2025, insertion, 25 billion, komisyon, 25%. Grabe. Napakalaki. Kanya pa lang. Tingnan po natin mga tambay. At sana po ay magkatotoo rin po ang panaginip ni Kamanong. Na ang aking panaginip mga kabayan ay iba na po ang Pangulo ng Pilipinas. Babae, galing sa Mindanao. At tinatawag na Agila ng Mindanao. Sana po ay magkatotoo po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo mga tambay sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you. Sa mga nagbibigay po ng tulong. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga kabayan. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. At manalangin po tayo mga tambay. Panalangin po natin ang ating bansa na sana po ay magwakas na. Mawakasan na po sa lalong mabilis ang mga kademonyohan nila, kawalang hiyaan na ginawa po sa ating bansa ay mawakasan na po sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal ninyo. At ganoon din po ang dasal po natin sa pamilya Duterte na maingatan po silang lahat. Ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte ay maingatan po sila sa kapahamakan. At madugtungan din po ang buhay ng dating Pangulong Duterte nang makabalik pa po siya sa lalong mabilis
sa ating bansa. At ganoon din po ang dasal po natin sa ating buong pamilya ay maingatan din po tayong lahat, mga kababayan. At kayo rin po mga tambay, maingatan din po ang inyo pong buong pamilya. At ang ating bansa po ay makabangong muli. Thank you po mga kababayan. Magsama-sama po tayo mga kababayan. At pumunta po tayong lahat mga kababayan. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.